Thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa gabing ito. Our hearts are ready, Lord God. Our hearts are open. Lead us, Holy Spirit. Lead us. And take us into a deeper experience with our Lord Jesus Christ. A deeper intimacy with you. A deeper transformation in our lives. Salamat po. Ramdam ka namin sa gabi ito. Nararanasan ka namin. We are overwhelmed by your love and presence. Oh, dear Holy Spirit, we thank you. We appreciate you. And Father God, we love you. And Lord Jesus, we appreciate what you have done on the cross. Salamat po ng marami. At sa aming pagsambag ito, ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya ang aming nararanasan. Ready po kami sa nais gawin ng iyong banal na Espiritu. Handa kami, Panginoon. Patuloy po mahubog ang aming mga puso, ang aming kaisipan, ayon sa iyong pinakananais na aming marating at mapangyari sa aming mga buhay. We welcome you, Holy Spirit. We thank you for an open heaven tonight, Father God. And your words, Lord God, will not return empty, but it will accomplish what you desire tonight. Magaganap ang iyong kalooban. Walang lugar, walang kapangyarihan ang manggawa ng kaaway. Thy kingdom come, thy will be done, Lord God, on earth as it is in heaven. And tonight we are submitted, we are surrendered unto you, Lord God. We give you all the glory. We praise you. In Jesus' mighty name we pray. Tayong lahat ay magsabi ng Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Maupo na po tayo. I really appreciate this night. Alam po, grabe yung presence ni God. Amen. Nag-flow lang po. At talagang iba yung naranasan natin sa gabing ito. Sino sa inyo, random mo si Holy Spirit sa gabing ito? Amen. Hallelujah. Be ready. Yung nilagay ni Holy Spirit sa akin na isi-share, hindi ko expect ito yung isi-share ko. Sapagat, akala ko hindi ko nito ipipreach sa Wednesday. But the Holy Spirit is up to something. The mission of the Holy Spirit is to make us like Jesus. Ayan, sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. The work of the Holy Spirit is to reveal Jesus, to glorify Jesus, and to put us to remembrance everything the Lord has taught. Walang gustong ma-miss si Holy Spirit sa buhay natin na gusto gawin ni Jesus. Amen. Kaya nga po, let us prepare our hearts sapagkat this will change everything. How we walk, how we live our Christian life. Handa po ba tayo? Ang nilagay ni Holy Spirit sa akin sa gabing ito is how to live like Jesus. How to live like Jesus. You see, this topic, this message is being neglected. Sapagkat meron tayong mga mindset that we cannot live like Jesus. Si Jesus lang yan. Kaya kung minsan ang ating mga dialogue, ang ating mga alibi, hindi naman ako si Jesus. But that is contrary to what the Holy Spirit wants. Kaya nasabi ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ, sabi niya. Gayain niyo ako, sabi niya.
kung paano ko ginagaya si Jesus. Kaya mahalagang ma-discover natin to. Sabi ko nga sa inyo palagi, what you know can change you. What you know can change you. Now, this is the time for us to be radical in our belief. Kanina yung worship natin, very radical eh. Nag-flow lang si Pastor Edith eh. Hindi ko alam kung nag-practice ata yung mga musician, no? Nagulo yung practice nyo. Dumating si Holy Spirit. Ito na maganda sa ating mga musician, napaka-flexible nila. Oh, flexible. Sila yung andang sumunod sa Holy Spirit. Because the leader of this church, the senior pastor, is the Holy Spirit. Hindi po kami. We are just, yes, Lord, yes, Lord. Meron pong sinabi si Mark Twain. Sabi niya, the two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. Ang dala daw pong pinakamahalagang araw sa buhay natin, mga araw sa buhay natin, pinaka-importante, yung tayo'y may panganak. Amen? At yung malaman mo yung dahilan, matuklasan natin, bakit tayo pinanganak. Alam ba ang dahilan kung bakit tayo pinanganak? Sa Genesis pa lang makikita natin, from the very beginning, God's plan has been to make you like His Son, Jesus Christ. From the very beginning. And the enemy wants to destroy that truth, that reality. And he tried to distort our image. Kaya nga po mga kapatid, this is your destiny and the purpose of your life. This is the direction of our life. Romans 8:29, that we are predestined to be conformed. Predestined to be conformed to the image of His Son. Sabi ng Romans 8:29, those whom He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. And we have been predestined. Now, God announced this intention at creation sa Genesis. Ano sabi niya? Then God said, let us make human beings in our image, in our likeness. Now, what is the image of God? How God look like? Look at Jesus. Ang sino bang nakakita sa akin, sabi ni Jesus, ay nakakita na sa Ama. Kaya the Holy Spirit is in the business of making you like Jesus. Dapat settle dyan sa atin. Amen? Yan ang nais ni Holy Spirit sa atin. We were created to reflect God's image on earth. Kaya galit sa atin si Satan. Nasira ang plano niya. Every time the devil sees you, he is being reminded of Jesus, of God's glory, of God's image. Kaya nga, sinisira niya yung image natin, yung ating identity. Kaya ang atake ng kaawa ngayon in these last days is identity. At yan din ang inatake niya kay Jesus Christ. If you are the Son of God. If you are the Son of God. At yan din ang crisis natin ng marami ngayon. Identity crisis. Kasi gustong sirain ng kaaway kung sino tayo. When I say, ano ba yung uno kong narinig yung salitang gusto kong maging kawagis sa Jesus, isang Friday prayer meeting. Friday pa noon ang prayer meeting natin dyan po sa may Interbank. That was 1986. Alam ko sino sabi? Si Pastor Edith. Sabi ko, babae siya, sabi ko. Kasi si Jesus lalaki. Paano siya maging kawagis si Jesus, babae? Bata pala akong Christian. Kasi wala nang pala sa physical. Wala sa ating itsura. Lahat pala tayo pwedeng maging kawangis ni Jesus. Amen. Sa ating attitude, sa ating character, sa ating pangugali, we can be like Jesus. We were created to manifest God's glory in this darkened world. Kaya lumiliwanag ang mundo, sabi niya, you are the light of the earth. The radiance
of God's glory is shining through us. Ang makalawa, ito yung inaawit ko, yung tinurong awit ni Bishop Hong, yung from glory to glory, He's changing me, changing me, changing me. His likeness and image do perfect in me. The light of the Lord shine through the world. Tama ba, Pastor Phil? For He's changing me from earthly things to the heavenly. His likeness and image do perfect in me. The light of the Lord. Ano yun, Pastor? Shine through the world. Nakalimutan ko na, matagal na yun. We were created to be like Jesus. Ano po, nang mabasa ko ang verse dito sa 1 John 4:17. 1 John 4:17. Grabe ito, sabi ko. My life is revolutionized. Grabe mag-reveal si Holy Spirit. Ang sabi niya, this is how love is made complete or perfect among us, so that we will have confidence on the day of judgment. Ano po, sino po yung may confidence talaga at the end of all things? Diyos lang. Kasi siya ang judge. Kasi siya lang ang perfect. And yet now, tayo din, ay may confidence. Bakit? Because in this world, we are like Jesus. Sabi niyo, in this world, we are like Jesus. Kaya nga, what you know can change you. Ito sabi nga sa Tagalog, ito sapagkat kung ano nga siya, si Jesus, ay gayon din tayo sa sanlibutan ito. Kung siya'y righteous, righteous tayo. Kung siya'y holy, holy tayo. At ito mahirap tanggapin. Kung siya'y perfect, perfect tayo. Pero hindi yan ang ating dialogue. Ang ating theme song ay yung awit ni Rick Manrique Jr. Yung pong hari ng kundiman. Anong awit niya? Ay sapagkat kami ay tao lamang. Diba? Yan ang ating sinasabi. Si Ruben Tagalog ba yun? O Rick Manrique? Alam po, si Ruben Tagalog, nakulong po yun eh. Bakit kayo? Sige, bakit? Umawit po ng English. Okay. Si Ruben Tagalog, umawit ang English, kaya nakulong. In this world, we are like Jesus. We have been brainwashed, we have been conditioned wrong. Na iniisip natin, sino ba ako? Kaya we don't walk with confidence and authority and boldness. Kaya nasabi nga Jesus Christ, in my name, you will cast out demons, you will heal the sick. But we have no confidence. Because you don't know who you are and who we are in this world. Kung ano siya, ay ganun din tayo sa mundong ito. Now, kung hindi natin pinapaniwala yan, tanggalin natin yan. Now, ang problema is our mindset, our wrong thinking, how we think. How we think dictates how we behave. And how we behave will result in how we live, how we approach life. Kasi ang pinakamakapangyarihang computer sa mundo, na hindi pa usong computer, ang pinakamakapangyarihang computer ay ang ating isip. At ang ating isip ay mas malalim pa, malawak pa kaysa Milky Way Galaxy, sa buong universe. Grabe ang ating isip. Kaya pag ang tao, tinamaan na ang utak niya, wala na. Kaya nga sabi ng Bible, my people perish for lack of knowledge.
Kaya sabi ni Jesus Christ, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ngayon, I want to share to you 3 mindset. We need to develop to live like Jesus. Mindset. Everything starts in the mind. Kaya ang mind nandito, yung puso nandito. So that you will not make decision based on your emotion, based on your feeling, but based on what is right, what is truth. Based on what the mind says. Amen? Kaya pag nag-decide na tayo, gumawa ng decision based on what we feel, ang feelings, mabago-bago. No? Madali itong magbago. Hindi ko mo nararamdaman mo, totoo na. Ay, randam ko sa ganito. No? Kinakailangan mangibabaw yung truth. Kaya sabi ng Philippians 4:8, whatsoever is true, whatsoever is honorable, whatsoever is pure, praiseworthy, whatsoever is honest, good report, let this be in you. Yan ang lagay natin sa kaisipan. Ang una na dapat i-develop na mindset, number 1 is complete confidence in God's perfect love. Ano bakit si Jesus Christ hindi insecure? Yung mindset niya, meron siyang confidence that God loves him completely, perfectly. He has nothing to prove. Wala siyang dapat i-prove. Yung confidence niya sa love ni God, nagbibigay sa kanya ng stability. Kaya anumang kasalungulingan ng kaaway na sabihin sa kanya, hindi kumakagat, hindi tumatalab. Sapagkat secure si Jesus sa pag-ibig ng Ama. Now, what does it mean to have confidence in God's perfect love? Ano ibig sabihin niya meron kang confidence? Kung paano tanggap ng Ama si Jesus. Kung paano ka-approve si Jesus sa Ama, ganun ka ka-approve sa Ama. Now, itong problema natin. We measure our relationship with God by how much we love God and not the other way around. Kaya kung minsan nakikita mo, kulang yung pagmamahal ko, Panginoon. Kulang yung sacrifice ko. Kulang yung pwede kong maibigay. Kaya dahil nakafocus ka sa iyong limited love, sa ating pag-ibig na hindi ganap, wala kang confidence. At bibigay kaya ito sa akin ni God? Dirigyan kaya niya ako? Karapat-dapat kaya ako? Sapagkat nakafocus tayo, sinusukat natin, yung ating relasyon sa Diyos, base sa yung pag-ibig. Mga kapatid, gaano kalaki ang pag-ibig mo, kulang pa rin. At kung minsan yung ating love, sabi, tainted na yan ng some wrong motive. Bakit mo mahal ang Diyos? Kasi po ganyan, kasi po ganyan. Diba? So, si Jesus Christ, He has nothing to prove. Alam niya, mahal na mahal siya ng Ama. Ganap. Nung siya magkatabang tao, wala pa mang ginagawa si Jesus, sabi nga sa Matthew chapter 3, verse 17, this is, sabi niya, my beloved Son, in whom I am well pleased. At tayo, wala pa rin tayong ginagawa. Dahil created tayo in the image of God. Mahal na mahal ka na niya. Kaya gumawa siya ng paraan ngayon para tayo tubusin. Anong ibig sabihin yan? Kung gaano niya kamahal si Jesus, ganun ka kamahal ng Ama. Bakit ko nasabi yun? Kasi kinakailangan para tayo maligtas, kailangan ibigay niya sa buhay niya. For God so loved the world that He gave. At dapat ganun yung ating confidence. Hindi yung sukatan yung pag-ibig mo. Palaging kulang tayo. All have sinned and fall short. Now, sino ngayon yung, hindi natin mindset yan. Ang mindset natin, kailangan kong gawin to, kailangan kong magsakripisyo, kailangan mahal na mahal ko si God para mahal na mahal niya ako. Kaya kung minsan, pag meron tayong nagawa, yung confidence natin tumataas. Naakala natin dahil may ginawa tayo, mahal na mahal tayo ng Diyos. At dapat tayo sa Kanya. Yan po ang isang mistake natin. And this is the reason why we don't have
that confidence before God. Kasi nga, we measure our relationship based on our love. Kaya nag-struggle si Peter. Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I phileo you. Pero sabi, do you agape me? Diba? Pero sa atin, kumisan, kinokondem natin ang ating mga sarili. But God's perfect love, mamaya makikita natin, inaalis yung condemnation. Love covers multitude. Gaano karaming multitude? Marami yun. Love covers multitude of sin. Amen? Sabi nga sa 1 John 4:18, there is no fear in love. Walang takot, walang torment. But perfect love drives out fear. Kaya si Jesus may perfect confidence. Complete confidence in God's perfect love. Hallelujah. Amen. Gaano ka ka-confident na mahal ka ni God? Palagay niyo ko niya, sino mas mahal niya ni God? Ikaw o ako? Minsan, siguro mas mahal niya si pastor, di ba? Kasi marami siyang ginawang sakripisyo. Hindi nga for God so loved the world. Bakit kumisan takot tayo na mamatay, na humarap sa Diyos? Lord, baka kulang pa po. Baka hindi ko makapasa. Baka hindi pa karapat-dapat. Kaya kumisan marami sa atin, pag tayo babagsak at nagkamali, ayaw mo nang bagatin. Ayaw mo nang lumapit, ayaw mo nang maglingkod. Hindi na po karapat-dapat. Uunawaan niyo ba ako, mga kapatid? Sabi niya, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. And the one who fears is not made perfect in love. Anong ibig sabihin nun? In other words, hindi naman perfect yung love natin Yung understanding natin sa perfect love ni God, hindi pa ganap. Ang nakikita natin, yung ating sariling love. Kung minsan nga, nakikita natin ng tao, asawa na natin yan, hindi pa rin perfect ang love natin. Kape lang, hindi mo magtimpla. Nagkamala na ng konti kumisan, natitisod tayo, nagagalit sa asawa. Di ba? O kaya, sa anak. O kaya, naghihinakit tayo. Naku, nasusunod niyo ko mga kapatid. Hindi perfect ang love natin. Asawa mo na yan, mahal na natin yan. Bisa nagtatamba pa tayo, naghihinakit. But God, kung in this world we are like Jesus, kung gaano niya kamahal si Jesus, kung kanya katanggap si Jesus, ganun kanya katanggap. Medyo nababago lang konti ang ating isip, amen. Sa wikang Tagalog, ang sabi, walang anumang takot sa pag-ibig. Ano yung takot? Sa judgment, sa condemnation, sa failure, sa shortcoming natin. Ako, baka hindi pa ako aprobado. Walang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. Si Jesus Christ, never siyang natakot na maparusahan. Kaya nga meron siyang confidence, sabi nga, sa judgment. Kasi para sa atin yun ay affirmation ng love ni God. Yung judgment na harapin natin, hindi na tayo ma-judge. Yung works natin yun ang ahatulan para ma-purify lalo ang ating mga buhay, ang ating mga gawa. Ito'y dahil sa takot na maparusahan at pinapagita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa Kanya ang pag-ibig, hindi pa ganap ang pag-ibig. Mahirap intindihin nyo kung i-interpret mo yung ganap na pag-ibig na sa atin. Dapat maintindihan natin na yung ganap na pag-ibig ng Diyos sa atin, naintindihan natin. Pag sinabing ganap, walang kulang, wala kang dapat ikatakot. Para kang isang bata na pwede kang lumapit sa tatay mo. Alam mo, ganap ang pag-ibig niya sa iyo. Pumalpak ka man, like the prodigal son. Pag nagbalik ka,
handa pa rin siyang tanggapin ka na walang pagsumbat. Complete restoration. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ano bang sinasabi ng God's perfect love? God, perfect love says, I love you unconditionally. God's perfect love says, I will never turn my back on you. God's perfect love says, I will never stop loving you. Amen? I will never stop loving you. That's perfect love. I will never break my promise to you. That is perfect love. Mahirap tanggapin to sa iba sabagat na-orient tayo sa ating love. Hindi sa perfect love ni God. Kasi nga, inuulit ko, okay lang maging makulit ako kasi sinusukat natin ang ating relasyon sa Kanya base sa ating pag-ibig. Kung susukatin ni God ang ating relasyon sa Kanya base sa ating pag-ibig, walang papasa. Sa inyo nga, may naliligaw sa sukatan ng pag-ibig mo sa Kanya. Di ba? Ako, hanggang dyan ka lang pala. Umulan lang ng konti, hindi mo na ako sinundo. So, di ba? Tayo nga madalas nagka-problema lang ng konti. Hindi baga atin. Ang problema hindi manghigat, kundi sa tao. Pati si God, dinadamay mo. Bakit wala ka sa church? Kasi yung sister na masugit, yung brother na masugit. Kasi ganyan. Kita nyo? Nawala. Sandali, ano bang kinalaman ni God sa ginawa ng sister sa'yo o ng brother? Bakit wala ka na sa church? Bakit pati kay God, dinadamay mo? Why? Because our love is not perfect. Tayo may mga standard. Si Pastor Ian may standard. May mga friends kayo. May mga ibang ako, hindi pasada sa akin ng friendship ito. Hindi siya pwede sa akin. Sa tao yan. Kung sa inyo may ganoon, di ba ba sa atin may ganoon. Pero kay God wala. Alang-alang kay Jesus. Tinatanggap ka niya, mahal ka niya, maging sino ka man. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Kaya sabi ng Romans 5:8, ano sabi niya? But God showed His hindi lang love, great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Hindi nung tayo mabait na. Hindi yung nung tayo patay na ka, Lord. Your presence is heaven to me. Yung mga ginagawa natin kanina, mga awitin yung pagsambang na in love kay God. Ano yun? Nang makasalanan pa tayo, marumi, hindi karapat-dapat, and yet binahal na niya tayo. Namatay na si Jesus Christ nung hindi pa tayo banalo, matuwid. Kasi wala namang aabot sa standard niya. All have sinned and fall short of the glory of God. Kaya sabi niya sa Jeremiah 31 verse 3. Now, this is the backsliding Israelites. Sabi niya, I have loved you. Kahit hindi sila tapat. Sumabas sa ibang mga Diyos-Diyos at tumatalukod kay Yahweh. Ito ang dahilan ko ba sa parusahan. Sabi niya, I have loved you, my people, with an everlasting love. Hanggang kailan yung everlasting? Ang pag-ibig ng God, walang expiration, walang limit. Kaya nga sabi sa Colossians ba yun, Ephesians, to know the depth, the width, the height. Diba? Ano pa? Oo. The depth, the width, the height. The length. In other words, the depth, yung lalim. Ibig sabihin kung bumagsak ka man ng malalim sa bottomless pit, yung pag-ibig ng Diyos, aabutin kay niya. Limitless. Lumayo ka bang lumayo, yung pag-ibig niya, aabutin ka rin niya, at ibabalik ka niya sa kanya. Amen.
Everlasting love. Kasi tayo, lalayo tayo talaga eh. Para tayong mga tupang nagkanya-kanyang ng landas. Ginawa na ng ating mga sariling kaparaanan, sabi ng Isaiah 53. Kaya pinatong ng Diyos ang ating mga sala. Sa ibinugbog, pinurusahan, nasugatan, dahil sa ating mga pagsalansang. At ang kapayapaang nakaukol sa atin ay yung kaparusahang nakaukol sa atin, pinataw sa Kanya upang yung kapayapaan ay ating matanggap. I have loved you, my people, with an everlasting love. Tayo hanggang saan? Dulo ng walang hanggan. Pero kumisan ang ating pag-ibig, hindi mo umaabot sa dulo ng walang hanggan. Hanggang kumisan, ang ganda sa kanto lang. Nagtampo ng konti, nagdamdam. Di tayo pati, hiwalay na tayo. Subli na kang mamo. With unfailing love. Ang ganda ng mga adjectives. Ano yung unfailing? Hindi kumukupas. Hindi nagbabago. With unfailing love, the initiative of God, I have drawn you to myself. God's perfect love. So ano yung una na mindset na dapat taglayin natin? Ano yung una? Complete confidence in God's perfect love. Meron ba tayong ganung confidence? Ito yung mindset natin. Si Jesus Christ meron complete confidence. Kaya hindi siya takot. Walang condemnation. Nabubuhay siya. Not seeking the approval of people because he has nothing to prove. Kaya nireject man siya. No, ginawang alipin, tinawag na demonyo, impostor. Hindi man nagdamdam. At dahil meron complete confidence in the love of God, kaya niyang magpakumbaba, kaya niyang hugasan ang paa ng mga alaga. Kaya niyang gawin yung pinakamababang trabaho. Bakit? Walang nawawala sa kanya. Ang sinisik niyang approval, yung pagmamahal ng Ama. Amen? Kaya wala kang makikitang nagtampo siya, naginanakit. Kung saan niyang binigay ang buhay niya. Kaya tayo hindi complete ang ating love. Madali tayong magdamdam. Madaling lumipat ng church. Amen? Madaling umalis sa ministry. Lipat na ako ng care group. Yan, madali. Lipat na ako ng care group. Buti lang si God, napakabait niya. Ngayon, pag meron kang complete confidence in God's perfect love, pwede kang magtaas ng kamay. Pwede kang mag-pray. Amen? Sa hapagkahinan, ay ba hindi makapag-pray? Siyempre, hindi marunong ako. Okay yun, meron talagang nahihirapang mag-pray. Ako rin nga noon, nabablaan ko po ako. No? Pero dapat ang dahilan natin, hindi dahil takot tayo, kundi hindi ako marunong kayo na lang. Ano, di ba? Meron mga talagang gano'n na hirap sila, hindi nila level yon. Pero huwag sanang maging dahilan, ako, pag-pray ako, hindi ako karapat-dapat. Nabubuhay tayo sa fear. Fear has torment. Hindi pa perfect yung ating understanding sa love ni God. Ito ko lang na pala. Point number 1 pa lang tayo. Ito mahaba ng konti. Number 2. Conscious awareness of who you are in Christ. Dapat yun ang ating mindset. To be like Christ, to live like Christ. Dapat aware tayo kung sino tayo. Sino ka? Dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen? Sabi nga, may mga ni-research akong mga statement based on verses na nandyan. Bilisan lang natin. Sino ba tayo kay Kristo? We are complete in Him. He is the head over all the rule and authority and of every angelic and earthly power.
Yan ang sinasabi sa Colossians 2:10. Sa bahay na lang natin basahin, medyo mahaba ito. Ayoko na sanang bagitin. I am alive with Christ. Ephesians 2:5. Quickened together. Sino ba tayo kay Kristo? I am far from oppression and will not live in fear. Yan ang sinasabi sa Isaiah 54:14. I am born of God and the evil one does not touch me. 1 John 5:18. Yan po tayo kay Kristo. I am holy and without blame before Him in love. Ephesians 1:4. Palagi natin sinasabi yan. Blameless, holy, chosen before the foundation of the world. Without blame, wala tayong kapintasan. In Christ. I have the mind of Christ. Yan ang memorize natin yan. Alam natin yan. 1 Corinthians 2:16. Philippians 2:5. I have the peace of God that surpasses all understanding. Philippians 4:7. The Spirit of God who is greater than the enemy in the world lives in me. 1 John 4:4. Greater is He that is in me than he that's in the world. Grabe itong mga verses na ito. I have received abundant grace and the gift of righteousness and reign in life through Jesus Christ. Romans 5:17. So, kopyahin na lang natin yan. I have received the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus. The eyes of my heart enlightened so that I know the hope of having life in Christ. Ephesians 1:17 and 18. I have received the power of the Holy Spirit and He can do miraculous things through me. I have authority and power over the enemy in this world. Hallelujah. I am renewed in the knowledge of God and no longer want to live in my old ways or nature before I accepted Christ. Colossians, maganda yung mga talata niya, basahin natin. I am merciful. I do not judge others. And I forgive quickly. As I do this by God's grace, He blesses my life. God supplies all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. In all circumstances, I live by faith in God and extinguish all the flaming darts or attacks of the enemy. Ephesians 6:16. I can do whatever I need to do in life through Christ Jesus who gives me strength. Philippians 4:13. I am chosen by God who called me out of the darkness of sin and into the light of life of Christ so I can proclaim the excellency and greatness of who He is. So tama na muna. Marami po ito. Sige, pakita mo lang anak. Kayo naman bumasa. Pakibasa nyo. Next. Hallelujah. Next slide. Next slide. Oh, hallelujah. Amen? So, kulang yung oras natin. Ang dami niyan. Sige anak, pag-ibabilis na yan. Ang dami niyan. May binabagay pa, we are one in spirit with Christ. Yan, joint heir. Ang dami po na kung sino tayo. But hindi yan ang ating consciousness. Hindi yan ang ating kaisipan kung sino tayo kay Kristo. Now, the Holy Spirit, dinadala tayo sa katotohanan ito. Amen? So, bilisan natin. Ang dami niyan. Sige, punta tayo sa number 3. Anak, marami yan. I-copy na lang natin. At panghuli, actually, introduction lang po ito. Introduction lang sa gustong dalhin sa atin ng Holy Spirit. Pangatlong mindset. Ano yung unang mindset? Complete confidence in God's perfect love. Ano yung pangalawa? Conscious awareness of who we are in Christ. At yung pangatlo, can do all things through Christ mindset. Kasi kung minsan meron tayong wrong mindset, mahirap yan, matrabaho yan, imposible yan. Wala tayong growth mindset. Ang mindset natin, mali. Hindi magagawa yan. So mga kapatid,
we need to develop, we need to have these three kinds of mindset. Amen? 3 kinds of mindset. This should be our mindset if we desire to live like Jesus in this world. Yan ang kanyang mindset. Pati nga yung pinakamahirap na gawa niya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, at my will. Kaya yung pinakamahirap na gawa niya, ano yun? Mamatay sa krus. Amen. So hanggang dito na lang tayo at abangan natin kung ano pa yung ibibigay sa atin ni Holy Spirit. Paano ba ito mangyayari sa buhay natin? Mangyayari yung ganyang klaseng kaisipan. Tayo po lahat ay mananalangin na. Amen. Sa ating pananalangin din, yan na rin natin yung ating mga pagkakaloob, yung ating mga offering sa Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Jesus, hallelujah. Sabi ng Word of God, today, if you will hear His voice, harden not your heart, as they have done in Meribah, yung mga Israelites. They ignored the voice of the Holy Spirit. That's why hindi sila nakarating, hindi nakapasok. Pinili ng paniwalaan yung buhay sa Egypt. Hindi yung bagong kaisipan na gustong i-develop ng Diyos sa kanila. Ang tingin sa kanila mga sarili, mga langgam lang. Grasshopper. Grasshopper mentality. Ang kalang salita, mamamatay kami. Walang blessing, sabi nila, mahirap. But Joshua came, a new leader. And their mentality was changed. Their mindset. Now Joshua is a picture of our Lord Jesus Christ. And Jesus, Joshua, Yeshua, our Savior, came. Pinakita niya that we can become like Him through the power of the Holy Spirit, through His grace. Na kung sino siya, kung ano siya sa mundong ito, ay ganun din tayo. Nag-uumpisa yan sa ating kaisipan, sa ating mga mindset. Thank you, Jesus. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Oh, Rabashadarabaraba. What you know can change you. And Jesus Christ says, John 8:32, you will know the truth, and the truth shall set you free. The truth about who you are, who we are in Christ. The Spirit of God lives in us. At noon-noon pa, pinakita na ni God that we have been created according to His image and likeness. Because that is the intention of God. Gusto niya maraming maging kawagis na kanyang anak. Now, this is a journey, hindi ito instant. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, but be ye transformed. Metamorphosis. Be ye transformed by the renewing of your mind. Transformation. Yung nangyari kay Jesus Christ in the Mount of Transfiguration. Metamorphosis happens when our mind conforms to the Word of God, to the mind of Jesus. Let this mind be in you. At ang sabi ng Bible, 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. We have the Holy Spirit lives in us. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Magbago po yung aming pananaw.
magkaroon kami ng kumpiyansa sa iyong pagmamahal sa amin. Na tinatanggap mo kami kung paano mo tinatanggap ang iyong anak. Ginawa mo kaming matuwid, nilinis, binanal dahil kay Jesus. Makita po namin kung sino kami na mga anak kay Kristo. At magkaroon kami ng can do all things mindset, mentality. Because Christ lives in us. We can do all things through Christ who gives us the strength. Lord, lahat po ng mga mali, lahat ng kasunungalingan ng kaaway, na natanim sabing pagkatao sa aming kaisipan, binubunot po namin. Sinisira po namin, winawasak namin in the name of Jesus. Pinipili po namin paniwalaan ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga salita. Salamat po sa gabing ito. At maging sa aming pagkakaloob, maluwalhati po kayo at maparangalan. Father, we thank you and we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Tayong lahat ay magsabi ng Amen, Amen. God bless us all po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Yamang inumpisahan ni Pastor Edith, tatapusin niya ang ating pastora sa ating closing prayer. Salamat po, pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga kaloob at mga andog. Hallelujah. Thank you po. Kanambala. Hallelujah. Are we all blessed? Bisano kong muli. Bisata ng muli. Gusto niyo nang muwi? Bawal po, sarado ang pinto. God is good. And all the time. Siyempre, God is good at grabe siya. Amen? Woo! Palakpakan po natin ang Panginoon. I want that song again. We will sing it for the last time. Then, the song that Jesus is our everything. Lahat ng bagay, kaya niya sa atin sapagkat siya ang lahat-lahat sa buhay natin. Lahat-lahat sa buhay natin. So whatever your situation right now, God is our everything. Amen? Pwede po tayong tumayo. When siya ang ating kalakasan. Siya ang lahat sa atin. He's our all in all. Sabi mo, Jesus, you are my all in all. Amen. And we will sing that song. Thank you, Jesus. My strength when I am weak, you are the treasure that I see. You are my all in all. As you close your eyes, He's embracing you because He is your all in all. Precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. My shame, raising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God.
Because He is our all in all, nararapat, karapat-dapat lamang, ang papurit parangal ay sa Kanya lamang. Let's give all the glory to God. We sing that song. All glory belongs to you, God. To God be the glory. Give all the glory. To God be the glory. Yes, Lord. All glory belongs to you. To God be the glory for the things He has done. This God, He has saved me with His power. He has raised me to God be the glory for the things He has done. To God Glory belongs to you, God. be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah! Hallelujah! Yes, all glory belongs to you, Lord God. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa pagpapala. Salamat, Lord, sa presensya mo. At patuloy namin itong dala-dala, Panginoon. Saan kami magpunta, you are with us, O God. Because that is your promise, Lord. Salamat po na ang paaming pag-uwi. Iingatan mo ang bawat sa amin. Babalutan mo yung makapangyarihang dugo. At hanggang makarating po sa amin, kanya-kanya kami magdahanan. Lord, lahat ng papuri, parangal, pagpapasalamat ay sulamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen.